Si Magalong ba ang tinutukoy ni Chavit Singson, mga kababayan, na nabayaran? Oh, dahil nagpa-interview si Chavit, mga kababayan dahil na-implicate ang kanyang pangalan sa mga kababayan, chismis ni Ramon Tulfo na sila daw ang financier, mga kababayan, sa kudita na binabalak laban kay Bangag. Tatlo daw ang financier, mga kababayan, si Chavit, si Sara at saka si Pulong. Hindi lang masyadong malinaw ang pagkakasabi nitong si Chavit, mga kababayan, pero anya, nagkakabayaran na daw, mga kababayan. Aside sa yung naglabas ng mga chismis na iyan, mga kababayan, ay nabayaran yung ilan. Pero pati na rin daw yung nasa listahan ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Mayroon daw isa o dalawa na bayaran. Nagkukunwaring kakampi, mga kababayan. Pero nabayaran na daw ni Bangag, mga kababayan. Sino kaya doon? Alam niyo naman yung listahan, di ba? Pero ang nababasa natin, mga kababayan, doon sa mga komento ng mga netizens, ang pinagbibintangan nila ay si Magalong. Kaya ang katanungan, si Magalong nga ba ang nabayaran para bumaliktad na? Panoorin niyo po, ha? Kayo pa yung nag-uusap ni Montulfo. Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal. Top 3 contributor daw, financier, mga kababayan, sa kudita. Chavit, Sara, at Pulong. Wow, Montulfo. Ako lang din nakita, matagal ko lang din nakausap sa Montulfo. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? Kilala din namin yung nagulpi, no? Oh, chismosa kasi, mga kababayan, nagulpi ni Raymart at Claudine. Nasa listahan kayo. Financier daw Dala kayo. ko nga Dala! Alisahan! Yung dinisita niya. Old school si Chavit, mga kababayan, no? Yung papel andito lang sa jacket, sa kanyang mga kababayan, damit nilagay. Mayroon pala yung bulsa, hinugot, hinugot, Oo nga Dala ko na. Yung dinisita. Nakarolyo pa, mga kababayan. Buti hindi natupi. Niya. Panlistahan kayo. Ito, dala ko lahat. Wala folder, mga kababayan. Dito lang siniksik sa sa bulsa. Well, ang masasabi ko rito, Anong masasabi mo dyan, Chav? rito, hindi po totoo ito. Hindi totoo. Gayon din ang sabi ni Inday. Chismis lang daw, walang ebidensya At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Doon sa listahan daw niya, mga kababayan, mayroon din daw dyan na nabayaran na. Sino? Chavit. Ano sabihin? Ibig sabihin, like, mga iba nandito. Like, Romeo Pokis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag. Oy, hindi niya sinasabing yun, ha. Yan ang binanggit niya pangalan. Binasa niya lahat yan, mga kababayan, ha. Kaya nga sabi natin, confusing ito sinabi ni Chavit, mga kababayan. Colonel La Chica, Colonel Leonardo. Binasa niya lahat. Captain Pero hindi yan ng mga pangalang binasa niya yung sinasabi niyang bayaran. Isa o dalawa lang daw. Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Sison, Rodante Marcaleta, Rolando Ormami, Pati nga pangalan niya andon. Olamit, alias Mong, Possible Financier, Mong, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavit Sison. Teka, ba't yun sabi? Dalawang beses pa si Chavit na nabasa niya. Yung nabayaran. Anong sabihin yung nabayaran na? Sila na bayaran. Yung mga Yung naglabas. Yung naglabas ng chismis. So, si Montulfo nabayaran. may naglabas na ito, yun ang bayaran na. Okay. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko Ay, oo nga, no. Hindi kasi, mga kababayan, si Montulfo ang nauna niyan. Bago pa lang yan, lumabas na yan sa yung mga bogus na mga pages, mga kababayan, at mga vloggers. Nilabas na rin yan, chismis na yan. Pinick up lang ni Ramon Tulfo. sabi si Ramon Tulfo na bayaran. Yung Palusot ka, ha? Playing safe, alam ko yan ang una na nagsimulat dito. Nasa listahan nabayaran na. What exactly? No. do you mean by that? Isa rito, Isa lang pala sa listahan, mga kababayan. Ito sinasabi natin. Yung isa nga ba, mga kababayan, si Magalong nga ba yun? Dahil sa mga komento, flooded, mga kababayan, ang pangalan ni Magalong. o dalawa, kunyari lang kasama. Kunwari, nakikipaglaban, kontra corruption. Pero Imintik bayad talaga. na siya. Bayad na, ningagba daw. Ibig sabihin na bumaliktad na. Hindi, nabayaran pretend. na. Lumalabas na, sumusuporta pero Ah, Parang insider. kunwari, insider. Kunwari daw, kung suporta. Bakit
sasabi ng mga netizens na si Magalong. Eto kasi si Magalong, Magalong, sa totoo lang, hindi pa kami naniniwala na nabayaran ka na. Pero, hanggat hindi mo nilalabas Magalong, yung mga pasabog hanggang ngayon, mapagdududahan ka talaga, lalong-lalo na tagpunta ka sa Davao twice, ha? Para mag-imbestiga lang ng mga kurakutan doon. Advice natin sa iyo, Magalong, tapusin mo yung inumpisahan mo. Meron pa siyang pinakita, mga kababayan, ha, na 1 bilyong pera, kung gaano karami. Meron pa siyang effort, mga kababayan, na bumili ng ganun karaming play money. Pinabidyo niya ng mga kababayan, ang daming pera talaga. Kasing tangkad niya, mga kababayan. Binili niya, magkano bili mo dun? Sa play money iyon. Ano yan, for the show? Nakita niyo naman siguro yun, mga kababayan, di ba? Kami, ngayon, wala kaming ebidensya. Hindi ka rin, mga kababayan, totally convinced na ikaw ang nabayaran. Pero, hindi natin masisisi ang mga netizens na baka ikaw ang iniisip nila dahil inumpisahan mo Hindi ka napakita sa Senado, sa Kongreso. Nagpakita siya saglit, mga kababayan, sa Senado. Pero, yung si Pagpag, mga kababayan, ibang usapan yun. DOST ata yun, mga kababayan, na blockchain. Pero hindi talaga sa Blue Ribbon. Sana nga, mga kababayan, sana nga mali ito si Chavit na mayroong nabayaran doon sa listahan. Dahil karamihan doon sa listahan, mga kababayan, pinagkakatiwalaan natin. Kaya yung mga iba naman, hiniyangan ako ng perang pilit. Ayaw ko. Pero inulit, para siguro, pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. Nag-extort pa daw sa kanya, mga kababayan, para hindi siya isali. Tapos kung magbayad siya, sasabihin binayaran. Yan ang laro ng mga bangag. Agree tayo dyan sa kanilang taktika, mga kababayan. Manghuhut-hut sila, and then kung makatanggap sila ng pera, sasabihin binayaran. Marami rin ganon. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Pang-finance, May humingi. Andyan po ba sa lista? Wala. Wala sa listahan. So, wala siyang pinipinance dyan, mga kababayan. Sa listahan. Wala dyan. Hindi ko alam. Hindi ko alam! Siguro naman, may listahan ko, hindi nyo alam naman. Si Ramon naglalabas nito O, tanungin mo na lang si Tulpo. Paano niya na-come up yung mga kababayan, mga pangalan na yan? Oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. Sa listahan, 2 na bayaran. Sino? Sigurado tayo, mga kababayan, ang iniisip ng ilan si Una, si Magalong, dahil nakababasa natin sa komento. Ang pangalawa, sino? Baka yung Mr. Monkey? Sino yung Mr. Monk? Alias Monk? May plano. Gov, when you say nabayaran, Kunyari, Tumanggap po kunyari na... Kunyari, nakikipaglaban sa Oposisyon. korupsyon. Kunyari, anti-Marcos. Para the last hour, babaliktad siya. Babaliktad o babangag pala, mga kababayan. Bagoong Pilipinas pala, mga kababayan. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Bayaran ng admin, ibig sabihin. Yes, Ay, So, nako. in other words, meron dyan bumaliktad. meron. Ito kasi si Magalong, mga kababayan, no? Okay na sana, no? Di ba, umalis na siya sa ICI, mga kababayan. Kala natin, hindi na natanggap ni Magalong. And then, sumama pa ulit, mga kababayan, dun sa Davao City. And then, grabe talaga. Pinagpipilitan nila talaga, mga kababayan, maghanap ng anomalya. Pumunta sa Bangin, mga kababayan. And then, nakita, may net, ha? May net. Walang nangyaring landslide, mga kababayan. Ibig sabihin, effective yung net. Talagang sinira nila, pupunit nila, mga kababayan, yung mga net, mga cyclone wires, para lang i-test daw sa mga kababayan, integrity. Hindi pa ba yan sapat na integrity? Ilang taon na yan nandyan, walang nasira. Tapos pinunit din yung mga ungas. Pero hindi ko masabi. Pag sinabi ko, Kakachismosa ka rin. Ikaw, Chavit, ha? Hindi natin masisisi si Chavit, mga kababayan, kung gaganti siya ng ganito. Ang tawag dito, mga kababayan, is a taste of your own medicine. Ika nga, kung kaya ni Ma'am Tulfo mag-chismis, kaya ko rin. tunon, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Saka wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba Hindi kilala. Ilan po kilala Hindi ko niyo kilala yan. Si Romy Pokis, kilala ko. Orly De Leon, hindi ko kilala. Eto, mga kababayan. 1 o 2, ha? Madali lang yung mga kababayan, ma-roll out ang sino yung sinasabi niyang nabayaran. Di ba? Sabi niya, yung iba hindi niya kilala. So, talagang
Hindi yun ang nabayaran mga kababayan. Hindi nga niya kilala. Non-existent yan sa kanila. So kung sino lang yung kilala niya mga kababayan yung naiwan, andun among doon mga kababayan ang sinasabi siguro niyang nabayaran. So pakinggan natin kung sino-sino ang kanyang kilala ha. Kilala ko, Orly De Leon, hindi ko kilala. Wait. Balik natin ko. Naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala Hindi ko nyo dyan? kilala yan. Ilan ang kilala? Si Romy Pokis, kilala ko. Ah, Orly De isa. Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami din. Dalawa. Po si Pocket, si Magalong, kilala Kita niya. lang kami, palagay ko, nagkita lang kami sa isang okasyon. Na wedding. Johnny Macanas, hindi ko kilala. Oy, buti naman. Ang idol natin mga kababayan, ang paborito natin si Mr. Johnny Macanas, the General's Viewpoint. Hindi niya kilala. So, absuelto. Bantag, hindi ko kilala. Colonel Lachiga, Si Bantag, hindi kilala. kilala. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Dalawa pa lang ang kanya kilala, si Pukit at saka si Magalong. Colonel Mertran, Captain Dado Enriquez. Aparte niya, Topacio, minsan ko lang na-meet. Topacio, ikatlo. Kilala niya. Vic Rudy, hindi pa kami nakita mula nung tinanggal. Pang-apat, si Vic. Nung before election. Nung Pero hindi pa sila nagkita simula nung natanggal. after election, hindi kami nakita. Mike Defensor, years, hindi na kami nakita. Lima. Ang kilala niya mga kababayan, Mike Defensor. Hindi pa rin siya nagkita. Rodante Marcoleta, after election, hindi ko na nakita. Anim. Marcoleta. Gob, sorry. Alias Mong, Ang ibig niyo Yan si alias Monkey. Sino yung alias Monkey? sabihin po may dalawa diyang trumaydor sa So sa anim mga kababayan, na-roll out na natin. Doon sa anim, mayroong dalawa na bayaran? Sino? Chabit, ikaw malamon tulpo ka rin ha. The Buzz, mga kababayan. Ang sabi niya, kilala niya mga kababayan is si Magalong, si Pukiz, si Topacio, si Vic Rodriguez, si Defensor, si Senator Marcoleta. Minus 2 yan mga kababayan. Dalawa daw dyan. Sa tingin niya, siguro isa lang, no? Dahil ang sigurado nating dito mga kababayan na talagang suspect na mga netizens is Magalong. Papakita rin naman mga kababayan ng mga signs and symptoms si Magalong dahil hanggang ngayon hindi niya tinapos ang kanya mga expose. Baka siya. Ikaw ba Magalong? sa grupo ninyo. Pero ang tanong, I suppose, yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? Is your group pushing for an overthrow? Is it pushing for withdrawal support? May grupo ba? May grupo ba mga kababayan? Pagkaalam natin, hindi naman grupo, kundi etong mga kababayan, pati tayo, yung nagagalit laban sa mga kurakot, laban sa Marcos administration. Hindi naman talaga natin sinasabing, bumuo kami ng grupo. Pero mutual lang mga kababayan, parang mutual. Support, paano kami mag-meeting ng gano'n? Hindi ko kilala itong mga ang kilala ko lang dito, nababilang lang, Romy Pokis or Benji Magalong. Marcoleta, Defensor lang. Defensor, Topacio. Well, actually, Gov, No, it's depends. a very long list and Mike. there are a lot of names. Pero taking a look at Vic it Rodriguez. face value, ano po ba yung nakikita niyong connection niyo sa isa't isa or Well, common ang denominator? nilabas nito, parang tinatakot ng mga tao na Chismis lang, sabi ni Bibi Inday. Chismis. alam namin ang ginagawa nyo. Kaya parang maging totoo, parang linagyan pa si Mayor Benji Magalong na to be confirmed. To be confirmed. Diyan pa lang mga kababayan. Si ang naglagay dyan si Montulfo. Diyan pa lang parang 50-50 na. Si Magalong. Sabihin nila na kinukonfirm lahat. Na, To be confirmed pa. Tapos yung iba confirmed na daw. Panakot nila ito sa mga tao. Hoy bangag. Kung ang sinasabi nilang destabilization, mga kababayan, is yung nagre-reklamo tayo na laban sa kurakutan, nagrarally tayo laban sa kurakutan, hindi yan destabilization, di ba? Yan ay pinaglalaban natin ng ating bansa laban sa mga kurakot. Kung mayroon man nang destabilize, yung nagnanakaw sa gobyerno, mga animal, kayo, visit. Walang katotohanan. Ito, hindi ko namin bis yung mga tao eh. Po kayo dati, Gov, no? About ghost projects in Ilocos. Naglabas na kayo No, ng... Ilocos Sur. Ilocos, Norte. sorry. Ilocos Sur. Norte. Norte. Ilocos Norte, mga ghost project, mga kababayan. Mayroon na siyang dati. Like,
panawagan, imbisigahan ang Ilocos Norte dahil ang dami kong nakikitang ghost project Norte. dyan. And at around that time, yun nga, kita Wala! Si Magalong mga kababayan hindi nagpunta doon. Nagpunta sa Davao City. Shame, shame. tinatanong kayo ng media kung ano po daw gusto nyong gawin at masama daw yung loob nyo kay BBM. So where do you stand Babangag. right now? Are you over that ill feeling towards Ang BBM? hinihingi ko lang para magkaroon ng kredibilidad si Presidente, unahin niya yung Ilocos Norte na probinsya niya bago Mauuna si Sandro Marcos. And then, hinahabol daw mga kababayan ang mga proyekto doon. Yan ang sabi ni Pulong ha. Pinamadali mga kababayan para kunwari walang ghost project. magbintang sa iba. So that magkaroon siya ng so credible siya magsalita. To blame others. Unahin niya yung probinsya niya. Yun lang hiningi ko. Up to now, hindi inimbestigahan. Tapos wala. Sa ICI, imbestigahan nyo, mapunta na kayo sa Ilocos Norte. Yun lang hiningi ko. Dahil napalit na pensing ko sa Senate, nilampasan yung Ilocos Norte. Nilampasan mga kababayan diretso sa Davao. And then to think, ang Davao City wala nga sa top 20 mga kababayan na nakatanggap ng mga flood control projects. Tapos eto ang focus nila ngayon. Diyos mio, Marimar. Oh. Nalampasan, may sinadya ka lang din, nalampasan mo. Wala. Ilocos Wala. Norte, 30. Oh. So, nagsara Is na. that why you're joining the rally? Yes. Ito no, ang daming, sana itong rally ng INC mga kababayan, pwede sanang sumali dito mga outsider no? Para lubos-lubusin na natin pero baka sabihin naman nila hahaluan ng mga gustong oust. Kasi ang peaceful kasi ito sa INC mga kababayan eh. Gov, itong request Dahil nyo, sobra na kasi. Sobra na. Tama na. Kung meron man lahat ng Tapusin administrasyon, na. may problemang ganito. Marcos resign. Sana manawagan ng INC mga kababayan na Marcos resign. At least yan lang. Marcos resign. Ngayon mga kababayan, yung stock market natin, grabe. Yung dati, past few days mga kababayan, lowest. Ngayon, mas lowest pa mga kababayan. Papunta na sa pandemic na talaga mga kababayan. Kaunti na lang. Diba yung pandemic, talagang lahat ng buong mundo mga kababayan, mayroong reason. Ngayon, ang reason, kurakutan. But this is the biggest. Isang lang ito. the Isang biggest. issue lang, pero almost all department. actually, Gov, this call Flood control lang mga kababayan. Paano pa kaya mga kababayan kung sisilipin lahat ng mga proyekto ng gobyerno? Wala talaga, malulula ka sa mga perang ninakaw mga kababayan. of yours to investigate Ilocos Norte or to start with Ilocos Norte, weeks ago pa po yun. Since then, what have you found? May proof na po ba ng mga ghost projects? And did you communicate this po to the IC? Pero hindi siya pinansin mga kababayan ng ICI nga. Yung mga bangag. Nada. Ano pong naging response nila? ICI, it was created by the President himself. Kalokohan mga kababayan. At ang sabi nila, ang ICI is nagpapabagal lang yan mga kababayan sa investigasyon. Dahil, railroaded mga kababayan, namimili sila ng iimbestigahan. Tapos, hindi naman sila makakapagsampa ng kaso mga kababayan. Ita-turn over sa ombudsman. Ang maganda sana ginawa ng bangag mga kababayan is pinagtibay niya ang ombudsman mga kababayan. Nilagyan ng maraming tauhan at saka bumuo ng task force doon within the ombudsman para kapag mayroong nakita mga kababayan, diretsa na, kakaso agad. Eto, inimbestigahan ng ICI. Ipapasa sa ombudsman, iimbestigahan na naman ng ombudsman. By the time na magsasampa sila ng kaso, nakaalis na ng bansa ang mga culprit. Kagaya ni Bunoan, mga kababayan. Ando na sa Amerika, fly high, butterfly. Goodbye, Bunoan. Diyos ko, Lord. Pinipigilan nila yung mga nagsalita doon Pinipigilan nila pag may nasabi na nabanggit na, wag nyo ilagay yan. Huwag ilagay. Sure. Filter mechanism. Sino pong Kagaya ng filter mechanism nila sa balde, mga kababayan ng DSWD. Uminom ng tubig ba? Gamit ang balde. pumipigil ko sa IC? Ko, Lord. Chairman ng Chairman Reyes. And have you tried to reach out para po Yung nakawig, no? No. Buti pa to si Chavit, legit ang buhok mga kababayan, no? Parang, wow, nag-implant ba to? Maganda ang buhok ni Chavit in fairness mga kababayan, hindi pa siya napanot, nila or wala ng point? Walang Hindi ko kilala Kaya sabi ko uli ngayon, imbestigahan nyo Ilocos Norte at isama nyo mga media para walang takipan. Walang taklipan. Isama nyo, Rappler. Ayaw galawin up to now. So ngayon, sasabihin ko ulit, wag na kayong lumayo, pupunta sila sa Davao 2 beses, okay lang isang beses mga kababayan, tapos 2 beses. Tapos ngayon,
Si Ridon, mga kababayan, mayroon siyang special na hearing, mga kababayan. Nakafocus lang daw sa Davao Region. Dahil gusto niya tumbukin ang mga Duterte. Ang hindi alam ng bugok na yun, mga kababayan, is ang Davao Region sobrang laki. Hindi kontrolado ng Duterte ang Davao Region, mga kababayan. Ang nakitaan niya ng mga anomalya sa Oriental. Oh, hindi na yan hawak ng mga Duterte. Sablay, mga kababayan, tapos sasabihin niya hindi daw niya tinatarget ang mga Duterte, mga animal. Ilocos Norte muna para tulungan natin ang presidente para sabihin natin na credible lahat ng sinasabi ng presidente. Malinis sila doon. Walang pupunta. Wala Pero- kasi mabibisto. Na sa Senate na nilampasan na ng Ilocos Norte. Sorry ko, balikan ko lang po yung sinabi niyo earlier. ICI head si Justice Andy Reyes po. Ang Yes. Yung wig, tigil sa Yes. mga piluka. sa mga witnesses na wag Meron nagsabi sa akin na pinipigilan sila doon. May mga insider yan si Chavit. Wag mo lagay yan. What do you mean, sir, na wag mo ilagay yan? Wag mong pag-usapan isama. yan? Hindi, Wag mong banggitin yung yan? pangalan na yan, wag mong banggitin. Oh, do not mention the one. Ano nga ba yung sa Harry Potter, mga kababayan? You know who? Oh. Ganun kadiretsahan. Ganun kadiretsahan na don't Yes. mention that name. Yes. Don't put that. Sana no. Oh, sana nga i-live stream yan, mga kababayan, yung ICI para ma-scrutinize ng mga tao, makita ng mga tao. Para hindi sila makagawa ng ganyan, klaseng mga mga kababayan, maniobra. Mention that. And sino po yung kumukumpas? I understand, hindi nyo masasabi. Si pero- Bangag! Sino bang nagtatag niyan? Si Pwede Bangag. mo bigyan ng clue. Pag mag-imbestigan, Clue! Batukan kita dyan. Clue ka pa. pipilitan ako. Di wala pa As naman. if hindi mo alam. But now they're saying that the ICI will make public the hearings. I hope. Matagal na sarado eh. Mm. Dapat, bakit yun sinara? Bakit ayaw pakita? Yes, Dahil Sinara feeling ko, Duterte nila. I'm sure, dead sure, na pinipigilan yung mga gusto magsalita na inimbestigan nila. I get to go, pero my question is, kung ngayon ibubukas silang hearings to transparency at public hearings, edi kung ano yung kung ano yung ayaw ipabanggit noon, maaaring lumabas ngayon. Yes, siguro. I doubt. I doubt. Buksan pa yan. And yung Senate, sabi nyo, ang feeling nyo rin is nilalaktawan nila yung probinsya ng Ilocos Ang Norte. liwanag. Maliwanag pa sa sikat ng May araw. Sa probinsya, 20 na. Oh. Kailan ba magkukontinue ang Senate, mga kababayan, hearing? You know, drama lang pala nila, mga kababayan, no? Yung pagbitiw-bitiw kunwari ni Lacson. Dahil ang purpose daw yun talaga, mga kababayan, ayon kay Marcoleta, para matigil ang hearing. Talagang babalik daw talaga yung si Lacson, mga kababayan, para mayroon lang silang reason na hindi magpatuloy ang hearing. Mag-resign ka kunwari, Lacson. Anyway, ibabalik ka na namin. Oh, ganyan daw ang mga kababayan, speculation ni Senator Marcoleta. 9, 31, 32, 33. Tingnan mo na, may nalampasan yata, number 30. Ilocos Norte yun. Ilocos Norte. Nagsara na. Wala na. Sarado Ilocos na. Norte Ito pa na. naman. Region, Cambio ka ng konti. I get what you mean po, sabi Cambio! ninyo, hindi nyo Pagkakambyo. kilala ito, so it cannot be a plot involving Yes, them, no. di ba? Kalungkutan I get that. to. Number Pero bang two, plot na hindi ko kilala yung mga tao? okay. Ako hindi ako marunong magsinungaling. At ulitin ko, isa lang ang salita ko. Number two, may gusto niya mas prinsipyo. komprehensibong investigasyon involving lahat na Yes. maaaring we get Unahin that. natin ang Okay. presidente para mag-credible siya na mag Talaga, agree tayo dyan, mga kababayan. Ang presidente talaga ang unahin dahil lahat At siya naman talaga ang prime suspect, mga kababayan, di ba? Sino pa nga ba? Hanggang saan sa tingin ninyo? Marcos, Yung pananaw, hanggang saan naabot dapat ang investigasyon na ito? Aabot ba ito sa Pangulo? Natural! Kung totoong investigasyon. Eto na lang, no? Magiging bias ang mga kababayan na investigasyon kapag siya pa rin ang nandyan. Why don't you step down muna, Bangag, o magpahinga ka muna, leave of absence until matapos ang investigasyon. Di ba? Tingnan natin, mga kababayan, kung talagang makatotohanan na investigasyon hanggang sa kanya, hanggang sa pintuan ng Malacanang aabot Bakit yan. niya pinoprotektahan ng Ilocos Norte? Bakit pinoprotektahan niya ang pinsan niya? Sinasabi na lahat ng tao na yun ang mastermind. Kung yun ang mastermind, bakit hindi imbestigahan? Bakit niya siya lumabas? May balita nga na siyang star witness. Wow. Wawawi, You're nakakatawa. talking about Martin Romualdez? Yes. I'm Star asking, witness daw. but I'm asking po about whether tingin nyo aabot ito doon kay Pangulong Marcos. Ito ba'y dawit ba sa tingin nyo?
Umabot na nga sa agwan. Oh, yun na nga ang sinabi mga kababayan na na bakit niya hinahayaan. Kung si Martin Romualdez lang, ganyan na baka kapangyarihan si Martin Romualdez. Siya ang presidente si BBM. Speaker lang si Romualdez mga kababayan. Hindi nangyayari yan mga kababayan na ang speaker lang ang may hawak niyan. Dahil unang-una, yung budget mga kababayan, hawak yan ng DBM. Hawak ng presidente. Kahit pa mag-insert ka na mag-insert dyan. Kung ikaw ang presidente, pwede mong sabihin, huwag mong i-release yan DBM. DBM ha? Hindi BBM. Sinabi ko na yan noon. Dahil liwanag it is his command responsibility. Being the commander-in-chief, command responsibility niya lahat to. Ang nangyayari ngayon. Well, that much is clear. Yung mga ibang nasyon, nahiya ka agad, nire-resign. Resign. Sa atin mga kababayan, But is ano there pa? any particular project where Sa he's atin, directly nagiging honorable pa, Diyos ko Lord. involved from what you see? Alam niya lahat yan, pero kung wala siyang alam, bakit tuloy-tuloy yan, pag-upo nila, tuloy-tuloy yan. Like for example, ni Diskaya. Tingnan nyo mga kababayan, No need to explain naman, di ba? Common sight. Itong media, talagang nagbulag-bulagan, mga kababayan, Isipin nyo na lang, ha? May nakulong na ba? Ha? Ni isa? Di ba wala? Pinatakas pa nga. First year na pag-upo, nandun na sila. 3 years lang na pag-upo ni Presidente Bongbong. Grabing nakawan. 31 billion ang nakuha nila. Makakakuha ka ba yan kung wala kang kapit sa taas? See? Contractor, ang tatay ko, contractor ako. Never ako nakatikim ng mga ganun. Paborito nila si Diskaya, mga kababayan, dahil nagbibigay Hindi ako naging pag-uusap kay Sara. Nagbibigay. Yung siya sabi nila na nag-uusap kami, galit ako dahil Sara ako. Hindi. Ano daw mga kababayan, financier, 3 daw sila. Trio, Sara Pulong Chavit. Kaya suggestion ko kung magre-resign si BBM na mas maganda, para hindi na siya Mas maganda nga mga kababayan na kung susuporta kayo kay Sara, support na lang tapos walang wag nang humingi ng mga kababayan kapalit. Mas mabuti nga yung ginawa ni VP Inday mga kababayan na hindi na siya nakikipag-alyado doon sa mga political party para wala siyang utang na loob mga kababayan. Dahil malay natin mayroong mga Trojan horse na naman mga kababayan na kakampi-kampi kunwari and then magte-take advantage kapag presidente na si VP Inday. Hindi niya makakastigo dahil sa utang na loob. Mas mabuti pang hindi na sasali si VP Sara mga kababayan sa mga partido ng ilang kagaya nito, 'di ba dati sa Lakas si MD, na Tambaloslos at Gloria. Manatili ka na lang diyan sa hugpong Inday tapos parang ka na lang independent. palisin ng tao kagaya nangyari sa mga parents niya. Maganda, mas honorable kung mag-resign. Huwag nang antayin magalit. Galit ang tao Wala natin mga kababayan kung magre-resign bang bangag. Bangag Hindi natin alam mangyayari. So, Pero yun nga yung magyayari, Gov, di ba? Kung ang call natin is BBM resign, ang sasabihin ng kabilang panig ay gusto mo kay Sara Duterte kasi siya lang yung makakapag- Talaga, sino ba? Bakit? Sino bang rightful mga kababayan? Sino bang rightful na nasusunod talaga, di ba si Sara? Bakit ayaw nila? Itong mga dilaw mga kababayan, ayaw nila dahil gusto nila sabay si Sara At saka si Bangag mga kababayan. Sino bang nagnakaw, di ba si BBM? Grupo ni BBM under the BBM administration mga kababayan. no. Ano po yung tugon ninyo sa mga... Sa amin, yes! sa amin, yes. Kung alis si BBM, sa Supreme Court magagaling. Ang sino sa kanila doon lang ang pag-asa. Mali ka dyan, Chavit. Mali ka dyan, Chavit, dahil unang-una, wala yan sa batas. Ang nasa batas talaga, mga kababayan, is kung sino yung Vice President. Bakit magkakaroon na naman yan ng implication, mga kababayan? Daig pa natin ang bending dalon yan. Hindi yan nakasulat sa Supreme Court ang mag-uupo. Kanila doon, ang acting president at mag-uusap na ang military, mga justices, at yung group, Diyan kami disagree, Chavit. Disagree kami dyan. religious organization, mag-uusap kung anong gobyerno ang susundan natin. Then, snap election. Gov, so Walang kwenta. Walang kwenta mga kababayan ng ganyan. Snap election, andyan pa rin si Sino nga ba? George Garcia? Com-elected mga kababayan. Kung ganyan, mas mabuti pang mag-antay na lang tayo ng 2028 at bantayan na lang natin. Hindi tayo titigil sa pangangalampag mga kababayan. Para hindi na lang sila makakapag nakaw ng farther.
Pantayan na lang natin, mag-ingay na mag-ingay. Kaysa sa ganyan mga iaasa na naman natin sa snap election, tapos kung ano-ano pang kaguluhan, mag-antay na lang kami ng 2028. Tapos si George Garcia pa rin ang sa snap election mga kababayan. Tapos ang gusto nila mga kababayan sa snap election, hindi dapat tatakbuhin ang current na mga politician. Wala din mga kababayan, batas niyan na basis mga kababayan. In other words, parang guni-guni. We're looking at extra constitutional solutions. Kumbaga, wala yun sa succession ng Wala nga, mangyayari. non-existent. Pakapala ng mukha eh. Ay, Payag kami dyan kung pati si George Garcia mga kababayan aalis. Oh. Pero kung andyan si George Garcia, walay mga kababayan. get you, sir. Pero isipin, as far as you're concerned, labas na tayo dapat sa usapin ng konstitusyon, ng kung ano legal. Bubukod na tayo doon at make the rules as we go along. But who would you trust to enforce or to make the rules and enforce the rules? Only the Supreme Court. Kami, payag kami dyan kung Supreme Court mga kababayan. If ever lang mayroong RevGov. Kung mayroong RevGov. Sa isang kondisyon, alisin muna si George Garcia. Dahil mag-snap election So you still have Kung faith? aasa tayo sa paano nila masosolve yan? Silang gumawa. You tell me. Silang gumawa eh. Paano masosolve? Paano nila masosolve? Kung sila lang. Pero you, as Sean mentioned, you have faith in the Supreme Court to settle this I have trust in the Supreme Court. That's the last. as the last Pag argument. wala pa rin mangyari sa Supreme Court, talagang Ito kung pati Supreme Court mga kababayan hawak na ni Bangag, wala na. Full dictatorship na tayo. doon siguro gusto ko lang umalis pero hindi ako alis dito. Okay ka lang, Chavit, hindi ka naman kahit pa sobra na kurakot ito sa ating bansa mga kababayan, hindi maghihirap si Chavit. Pero hindi rin niya matiis mga kababayan makita ating mga kababayang nagdurusa dahil sa kabangagan. Pero hindi ba ironic na aasahan mo yung Supreme Court to decide outside of the Constitution? Kasi the Supreme Court supposed to rule on Pag wala na si constitutionality. BBM, ayaw ko Kapag may RevGov, sino man ang pumalis sa kanya. Gusto ko eto na lang, yung senaryo sinasabi ni Chavit mga kababayan kapag makudita Dahil sa tingin natin, hindi rin tatanggapin ni Sara mga kababayan Dahil sasabihin, gagawin na namang issue yan mga kababayan. Na mga agaw, ganyan. Pero kung mag-resign, makuha natin, makumbinsi na mga kababayan, milagro na mag-resign si Ngagva. Mas maganda yan dahil ang papalit talaga, rightfully, si Sara. mag-acting muna parang caretaker ang Supreme Court. Then they decide kung snap election. Whatever they decide, basta magbabago ang ating gobyerno. Dahil nakakaya na tayo sa buong mundo. Kakahiya. Tingnan nyo, pumunta siya sa ibang bansa, binigyan lahat ni Trump. Tayo, zero. Pumunta siya sa US kay Trump, 1% lang binigay. Nabentahan pa yata tayo ng aeroplano yung jet. Hindi pa naman tapos yun. Pinag-uusapan pa naman yung I know what you mean, yung F-16. Yung F-16. Record low na naman ang stock Ayan stock market record low. market at mukhang mahihirapan pa ito. Aside pa yan yung dati mga kababayan ha. Di ba record low yung dati? Ngayon record low, another record Itong low. makaahon. Alamin kung bakit sa gender report Salamat ni Mikey. Salamat mga Bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index ng 1.3% to 5629, ang pinakamababang close sa mahigit 5 taon. See, mga kababayan, nito kung gaano kalaki ang nawawalang tiwala ng mga investors Grabe. sa gitna ng mabagal na paglago, mga issue pampatakaran at mga kontrobersiyang Corruption. na lalo pang nagpapayanig sa tiwala sa gobyerno. Ang mga natural na kalamidad ay hindi maiiwasan, pero ang mga taong sanhi ng katiwalian at ang tiwalang nawawala dahil dito ang siyang tunay na humihila pababa sa ekonomiya. Spaghetti pababa. Ang sunod-sunod na bagyo at mga investigasyon, bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 4%. Wala na, parang mga kababayan, ng mga investors, parang nag-bank run. Nagsitakbuhan mga kababayan, winidraw ang mga investment dahil, grabe pangit ang projection mga kababayan ng bansa dahil kay Bangag. Pinakamahina sa 4 na taon at ang epekto ng mga anomalya ay maaring mas malalim pa kaysa sa mga bagyo.
Yung 2020 mga kababayan, bumagsak yun dahil sa COVID. Mayroong rason mga kababayan. Lahat naman, buong mundo bumagsak. Pero ngayon talaga mga kababayan, dapat nag-rebound na. Bumawi na tayo mga kababayan. Hindi tayo bumawi, kundi bumangag. I think the natural disasters, most investors are used to it. They know we're in typhoon season. But what has really worried them, I think, over the last few months is definitely what has worried most Filipinos is the corruption controversy, right? The idea that billions and billions of pesos have been lost, not spent on infrastructure as it was supposed to be, and instead stolen. Ninakaw. And that is not only the loss Stolen. of money, but the sense of weak governance. Weak! Wala, sino yan nagsabi? Herrera Rim. Oh. Ano ito mga kababayan ha? Managing Director ng Tineo. Ano yung Tineo? Parang ano yan? Ateneo. Ano? Siguro mga business sector mga kababayan. Oh, Sa mga weak datos, ang kawalan ng tiwala ng governance. mga namumuhunan. Weak governance. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ng 40% ang foreign direct investments noong Agosto. Nasa $494 million na lamang, habang maraming dayuhang kumpanya ang naghihintay at nag-aatubili munang palawakin ang Atubili. operasyon nila dito sa bansa. Hindi lang pera ang umaalis, kundi ang tiwala na siyang Oh, kami, unang-una mga kababayan ng trust rating ni Bangag. Sa Mindanao, 3% na lang. Oh. pinakamahirap ibalik. Now, if money is stolen, then that is obviously shall we say, a hit, a discrediting of that idea about the Philippines. So that's the first thing. They want governance in general because of all the things they associate good investments with. Oh, weak governance, no? Tama ka. Oh, siya na mismo nagsabi mga kababayan na huwag nyo sabihin, ano na, fake news na Now, naman. the second problem with, again, the flood theft controversy is that there is now a general caution. Will the Philippines be able to spend the money as it promises to in the budget? Ang kawalan ng tiwalang ito ang nagiging pinakamabigat na hadlang sa ekonomiya, kahit pa sinasabi ng pamahalaan na nagsisimula na umano ang mga reforma. So now we are giving, I think when I say we, most people who look at the Philippines are giving the ICI, the government, the benefit of the doubt. Once they will take a look at what's happening with the ICI, and then they will make a judgment. Is the ICI transparent? Is it Not transparent. Oh. credible? Are its findings, or is the Not credible. process meant to result in whole-scale reform? So not just convicting the people who have stolen the money, but fixing the budget process. Wala. The same pa rin mga kababayan. Hanggat andyan yung insertion, hanggat andyan yung mga buhaya mga kababayan, hanggat andyan yan si Marcos. Yan mga kababayan ang katotohanan. Hindi mawawala yung corruption. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang pananagutan? Hanggang saan? Aabot ba Hanggang ito sa kailan? taas o matatapos lang sa mababang antas? Gaya Mababang ng antas dati? lang. This corruption would not have happened without the budget process being compromised. So the big question is, who was responsible in the budget process? Who participated? Who allowed it to happen? Because ultimately, they knew they would benefit down the road. Who benefited financially? Para tayong isang Volkswagen Volkswagen? economy, matibay, maaasahan at kaya ang mga lubak. Pero Sino? hanggang kailan ito tatagal? Volkswagen? Sino may sabi niyan? Matibay? Para tayong kariton na mga kababayan. Bago tayo maiwan ng mga mas mabilis na ekonomiya sa region. Kung walang tunay na reforma, hindi magtatagal ang resilience at maaring mawala tayo sa karera. Para sa agenda, Mikey Oreta, Billionaire News Channel. Bilyonaryo! Si Senador Bato de la Rosa sa Oh, tapos ito ngayon mga kababayan. Ito na naman ang pantakip nila sa mga issue mga kababayan dahil parang out of control na ang itong issue ng corruption. Oh, nadadamay na papunta na kabangag. Ngayon mga kababayan, activate the ICC card. Oh, gamit na naman ang issue ng ICC mga kababayan. Si Bato. Huhulihin nila si Bato. pagbabalik ng sesyon ng Senado. Kasunod yan ang balibalitang pinaaresto siya ng International Criminal Court or ICC. Scapegoat na naman ito. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero kahit mga kababayan, alin doon, totoo man o hindi, pansamantala matatakpan mga kababayan ang issue na corruption dito. Sakali namang meron ng arrest warrant ang ICC, ang sabi po ng DOJ,
Pwede nang isuko si Senator Bato sa ICC. Nasa Oh, wala na naman. Bending dalo na naman mga kababayan. No such thing. Kailangan yan dumaan sa korte eh. Ayaw nilang idaan sa korte mga kababayan. Gusto nila, gagamitin nila mga kababayan ang word na suko. Who are you to suko o suko? Dapat dadaan nga sa korte eh. balitang yan si Camille Samonte. Kung maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ipatutupad daw ito ng Pilipinas Ipatutupad na naman daw. Sige, para ma-shortcut kayo mga animal kayo. ayon sa Department of Justice. May dalawang option, extradition o surrender sa ICC. Kami okay lang naman eh na magpunta doon si Bato mga kababayan para may kasama din si Tatay Digong. Pero siguraduhin nyo lang na naaayon yan sa batas dahil additional na naman yan ninyo na bangag kasalanan. You'll have to comply. You're correct in pointing out that one of the possible effects would be, or one of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Kasi depending on... Ulihin nyo na para kaalaman na. Ito mga kababayan, ito si Senator Bato. Yung si Tatay Digong dati, na kasi mga kababayan. Hindi siya senador eh. 'Di ba? Walang posisyon, walang hawak na mga kababayan na resources si Tatay Digong nung hinuli. Pero itong si Bato mga kababayan, senador pa siya ha. Galing pa yan sa mga kababayan, PNP. So, talagang mukhang lalaban ito si Bato mga kababayan. Kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, posibleng magkaroon ng diplomatic implications kung hindi ito susundin. Mas mabilis daw ang surrender kaysa extradition na daraan pa sa DFA, DOJ at sa korte. Gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto sa isinuko sa ICC. Yan wala pa nga Supreme Court, maglabas nga kayo ng dyan, yung ginagamit nilang loophole dyan. Hindi nga yan loophole, bending, na surrender thing, no such thing. Surrender, pero dadaan muna sa korte. Ayusin nyo yan, Supreme Court. Hihintayin pa rin ng DOJ ang desisyon ng Supreme Court sa petisyon kaugnay ng pagsuko kay Duterte. Naghain din noong wala pa nga, for certiorari si De La Rosa para questionin ang kooperasyon ng gobyerno sa Interpol at ICC. Sa ngayon, wala pa ring natatanggap na warrant ang DOJ. Pero nanindigan si Ombudsman Boying Remulla na may arrest warrant talaga ang ICC laban kay De La Rosa. Meron daw sabi niya. Walang nagtatanong sa iyo, udas. Nasa telepono ko. Yung telepono, wala ko yung pake. Isa na naman yung mga kababayan, move of the bangag mga kababayan. Itong ganitong mga klaseng mga mind games. Bangag lang. Bangag lang mga kababayan eh. Ang may kapasidad niyang gumawa ng ganyan. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Kumusta ng leukemia mo? Basta alam ko meron. Wala naman si De La Rosa sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Ayon naman sa mga kapwa niya senador. Magtago ka ba to? Magtago ka? Just to give him some advice, no? Hindi para magtago, kundi para... Nagtago ka nga, Lacson dati, di ba? How to go about facing criminal charges. Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Expert, no? Ikaw nga expert nun. Hindi, joke lang. Joke lang. Walang joke. They think that they should arrest him, arrestuhin nyo, dalhin nyo sa police, dalhin nyo sa korte, let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman. Then, let him have his day in court. Kasi pag dito, magkaka-tension pa tayo eh. Eto sukdulan na talaga tong kahudasan na nabangag mga kababayan. O tingnan nyo, kapag pagdating sa mga Duterte, grabe, huli, wala nga korte-korte. Pero pagdating sa mga kurakot mga kababayan, wala, ang lamya, pinatakas pa. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kumukonsulta na siya sa ilang legal expert kung ano ang gagawin ng isa pa tong bender. Bender mga kababayan. Aresto na si De La Rosa, pero di niya raw hahayaang maaresto sa loob ng Senado si De La Rosa. Habang nagsisesyon, may darating aresto. As if naman ikaw ang bida, So, salamat Soto ngayon. Hindi dahil sa iyo yan, Soto. Hindi ko ipapayag. Payo naman ni Vice President Sara Duterte, maghanap na si De La Rosa ng abogado na eksperto sa international law. As early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na... tapos si VP Inday mga kababayan, nasama sa listahan na malayong dulo. Pero kasali. Maghanda siya sa kung ano man yung mga posibleng mangyari patungkol sa
ICC case. Nauna nang sinabi ng ICC na hindi pa nila makumpirma kung may inalabas ng arrest warrant laban sa senador. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conde, maaari Ayan na lamang salbabidang. sinisikreto Oy, ito nako ang ang sunod sa mga alituntunin ng korte. mga labi, sa inyong mga labi, Babalita ang iyong mula mga sa ngiti. Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid. Ano masasabi dito mga kababayan sa mga kabangagan? Post your comments below.